Ayong hapon sa tanan guys, update ta karon sa tanan na nakasuporta sa ato Daghang kay nag-request karon guys, daghan kaayo. Tungod man gud ni sa nahitabo karon na mga balita na si Tatay Digong ay may nag-utos talaga na i-check si Tatay Digong. Ang sabi nila si Trillanes po daw talaga ang pumupunta doon kasi nag-post po daw si Trillanes na si Tatay Digong daw, si Tatay Digong daw ay nasa kulungan talaga. Nakita po daw niya. Kaya maraming nagpaabot. Ano ba? No? Ano ba ang pakay daw ng mga ito? Kung bakit po ay hindi po sila dumaan doon sa mga anak ni Tatay Digong. Kung bakit po daw ay diretso-diretso lang silang pumasok doon sa Hagi. Baka po daw may mga plano silang masama. Kaya nais po daw nilang itanong sa ating kaibigan. Sana maganda po itong maipaabot ng ating kaibigan. Sana ay hindi ito masama na mga plano nila, kasi sinabi ng ating kaibigan nung isang araw ay dapat po talaga bantayan si Tatay Digong kasi marami talagang gustong naghabol sa buhay ng ating ex-president kaibigan. Oo, nandito po ako. Gusto ko pong itanong sa inyo, kumustahin ko lang po kung bakit po ito ay chine-check po nila. May pakay po ba daw sila ng masama, yung mga demonyo na nagdiin kay Tatay Digong? Gusto po daw nilang malaman sa inyo kaibigan para daw makapaghanda ang lahat ng mga nagbabantay po doon kay Tatay Digong. Ano po daw ang plano nila, kung bakit daw chine-check po daw nila talaga yung kalagayan ni Tatay. Wala namang paintulot sa mga Duterte. Nako po, sa lahat ng makapanood sa ating guys, nakakagulat talaga yung ipinapaabot ng ating kaibigan. May meaning talaga ang kanyang ipinapaabot. Sabi ng ating kaibigan, kailangan po talaga ninyong bantayan ang inyong pinakamamahal na ex-president. Alam po natin maraming galit sa mga Duterte, pero kung ikumpara mo, mas marami talagang sumusuporta kaysa galit. Yun po ang totoo kaibigan. Kailangan talaga bantayan. Huwag po ninyong pabayaan. Dahil po, hindi po ninyo alam ang kanilang mga balak ngayon. Nais po talaga nilang patumbahin ang mga Duterte dahil alam po nila kung sino po ang tinik sa buhay nila dito sa politiko. Sos kaibigan, tama ka, tumpak. Hindi pa daw nila magagawa ngayon guys. Alam po ba ninyo yung meaning na sinasabi ng ating kaibigan? Hindi pa nila magawa ngayon ang kanilang pakay na masama sa mga Duterte. Ngunit naghahanap daw sila ng paraan kung paano nila mabiktima ang mga Duterte ngayon dito guys. Sabi po ng ating kaibigan, mag-ingat lalo na ang mga anak ni Duterte ngayon. Dahil alam po ninyo guys, palapit ng palapit. Kahit ano na lang po ang mga ginagamit po ng mga kalaban ng mga Duterte ngayon na para umalsa ang mga tao, di ba? Anong nangyari ngayon? Naglabasan ang mga magnanakaw, di ba? Ito ay sadya talaga, planado, kasi hindi po umubra yung ginawa po nila na pagpahuli kay Tatay Digong. Walang pumalag man yung mga taong bayan, ngunit hindi po nag-alsa, hindi po nagkudita dahil po alam po nila ang mangyayari. Kapag magmarsyalo, wala talagang lusot na tayo. Talo pa tayo sa kangkungan nito kaibigan. Salamat kung ganun, no? Wag lang po daw tayo mag-alala kasi yung nag-check po daw dyan, sabi ng ating kaibigan, tinitingnan po nila ang kalagayan ni Tatay. Baka daw malapit ng matigok, sabi po ng ating kaibigan. Yun po talaga ang kanilang binabantayan, ang kalusugan ni Tatay ngayon. Kaya pumasok yung mga jablo ng mga tao doon para maibalita nila sa kanilang amo, no? Kaya ngayon ito man po ang sinasabi ng ating kaibigan na bantayan ninyo, kasi talagang may mga balak talaga sila na hindi maganda, no? Malayo pa man ang eleksyon ng pagka-presidente, pero hindi ninyo alam na grabe na talaga ang kanilang mga plano ngayon kung paano nila, no, mawala ang mga Duterte dito, kasi walang ibang pinaka
mahirap na kalabanin na politiko guys, kundi mga Duterte lang. Si Sara, kahit pa paano natin yun, no? Kahit pa magbutuhan tayo ngayon, pinakamarami talagang boto talaga si Sara, kahit pa ikumpara natin yung mga issue na binabato po sa kanya, paninira, sigurado talaga na talo talaga yung kalaban kapag eleksyon na. Kaibigan, salamat po ha. Meron po akong itanong kaibigan. Bakit po talaga nila ginagawa po ito? Talagang inuutusan sila talaga guys, no? Inutusan talaga sila. Alam na po natin kung sinong umutos po. Alam na po ninyo. Hindi na lang po natin ito tatagalin pa yung tatanong natin kay kaibigan, at least nalaman po ninyo ang katotohanan. Wala pa silang nagawa ngayon na balak na ito ay yung mga iniisip ng tao. Pero hindi po ninyo alam na may malalim talaga silang plano ngayon na hindi maganda. Kaya bantayan natin ang mga Duterte, dahil po hindi po ninyo alam ngayon na baka mag-success sila kung papabayaan lang po ninyo, lalo na ay malapit na ang eleksyon sa 2028. No, masabi po natin na malapit kasi mahigit na lang 2 taon yata, di ba kaibigan? Salamat po sa inyo kaibigan, no? Salamat po. Sige lang guys, kung sino man po yung sumusuporta sa mga Duterte, no, maraming salamat sa inyo. Sa mga tao po na mga galit sa mga Duterte, kanya-kanya po tayo ng mga sinusuportahan kung alin dito ang nakapagbigay sa atin ng magandang karanasan po dito sa ating bansa. Kung nakita man ninyo ang mga Duterte na medyo may nangyayaring malagim na mga kabataan na nasawi dahil po sa droga, pero mas boboto pa ako niyan, no? Dahil po mga salot talaga yung mga taong binibiktima nila, marami pang mga pag-asa na makatulong yan sa mga magulang, no, na kanilang mga biktima. Kaya pasensya na po.